Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa'yo ka, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid na dami-dami saya, saan bang damo ka pa? Magkasama sa isang pamina, libre lang ang umintang sumigaw. Umiyak, tumawa at manampalataya, hanggang sa napunta, tuloy-tuloy ang siya. Balik-balik, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ABP-yan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa nisaya, kahit hindi kita. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 7. episode 13. And today is May 20, 2025. And it's a Bible Tuesday night. Yes. Wow. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Je. Good evening, Tata Bert. Good evening po sa ating mga Oy. viewers. Yan. Tata Bert, yung May 2025, bukod sa one day before your birthday. Wow! Happy birthday to you! Thank you, thank you, thank you, thank you. Ano feeling, Tata Bert? Masayang masasabi. Oh, very happy. Lalo sumaya dahil ika nga may mga dumating na magandang balita naman. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. At saka, Tata Bert, ganda na yung birthday mo, healing, no? Oo nga, no? Healing day, yes. Yung birthday mo, ayan. So, may mga wish ka ba, Tata Bert, sa birthday mo? Wish. Sana ika nga makabalik na si Senyor. Yeah. Makasama na natin dito sa center. Thank you, Tata Bert. Senyor, balik ka na? Hindi na Senyor, para ano. Though, okay naman po si Tata Bert Senyor. So, pagbalik mo, dalawa na kayo ni Tata Bert. Ayun. Pero Iba pa rin si Senyor, iba pa rin yan. and ako, thank you, Tata Bert. Actually, ang wish namin para sa'yo is, kasi ikaw napaka-selfless mong tao, di ba? Example na lang, tinanong ka namin, ano wish mo? Wish mo pa rin para sa ibang tao. So, ang wish namin sa'yo, on behalf of the volunteers, ako na po mag-wish at pagdidesisyon mo na good health, always be happy. Though kasi ever since naman nakita kita, nag-start ako dito bata, ganun ka pa rin eh. Yung sura mo, yung vibe mo, ganun pa rin. Sana marami pa kaming matutunan sa mga lecture mo, sa AGT, na wisdom mo. Marami ka pang matulungan kasi yun ang gusto namin tatawag para matagal ka pa namin makasama. Yeah. Oo naman, oo naman. Happy birthday in advance. Thank you. Ganda pala ng video. Ang kasabay ko dyan, si Jimmy ha? Ay, yes! Sabay kami ni Jimmy. O nga pala, kambal pala kayo sa birthday. Pero ako, although sinasabi ko 72 na ako, by tomorrow, si Jimmy ayaw sabihin ang edad niya. Talo mo pa, no, Tata Bert? Talo mo pa siya. Ikaw, loud and proud. Siya, bakit kaya? Magkakompute na kami, Tata Bert. Ilang taon po bang tanda mo kay Tita Jim? Ang alam ko mga 3 years. 3 years. 3 years. 2 or 3 years. 2 or 3 Something like years. that. Oo, sige. Yan. So, medyo, hindi lang pala kayo nagkakalayo. Oo. Happy birthday in advance, Tito James. Ayan. Yes, very exciting naman yung birthday mo. Mamantikaan ba kami bukas? Oo naman. Wow! Yes. May makakaano daw. Tanong. May beke naman pala si Tata Bert. Ayan.
Tsaka Tata Bert, yung day pala ngayon, palindrome date. It's a very special day daw. Kasi May 2025, 5-2025, pag binaliktad mo, 5-2025 na siya. So may something daw sa universe. Ewan ko kung may mangyayari or may na-feel kayo, pero wala, nakakatuwa na. Siguro nga, may mangyayari. Dahil actually, may news kasi kagabi na medyo nagpasaya talaga sa akin ang gusto. It's about the Department of Agriculture. Oh, wow. Yung matagal ko nang hinihintay, magse-set na sila ng floor price sa palay. Ay, thank you, Lord. Ay, Matagal ko nang thank you inaano po. yan na sana gawain. Hindi pa naman ginagawa, pero mukhang gagawain na nila. Malapit na. Lord. Ang kagandahan kasi niyan, pagka ganyan may floor price, mukhang 20 ang ilalagay nila. So, hindi na babaratin ng mga buyers yung ano Mga farm. Hindi na pwedeng bumaba dahil bawal na Opo. sa 20. Ngayon, biro mo kung ang mga farmers, binibili nila, binabarat nila 13, 14 per kilo. Kaya ang floor price, halimbawa matutuloy yung 20. Naku. At pwede pang, ngayon, ang mangyayari, magpapataasan ngayon ng ng pagbili yung mga buyer. Ay, Yan ang kagandahan. Naku. Kaya tuwa ko nung kako, ay salamat naman na pag-isipan ng gawain yung ganito. Yun lang, nagpasaya sa akin talaga yun, yung balita na yun. Napaka-good news talaga ng Tata Bert. Kasi parang, di ba, yun na, pinag-uusapan lang natin yung last week, Oo. di ba? So, buti naman, kasi any step is a good step. Kumbaga, progress. Any progress is a good progress. So, sana mag-pray po natin kasi hindi naman po biro. Sabi nila, hindi, ang magtanim ay di biro. Pero, what I mean is, yung pagiging farmer, hindi na naman biro. Dahil, hindi na, konti na nga ng Tata Bert ang gusto mo focus sa agriculture. So, Yan kasi isang nalulungkot talaga ako sa mga nangyayari sa farmers natin. Unlike before na napakaganda ng ano niyan, nakangiti yan, kadaan yan Sabi nga ni Alex may hardware sila Alex nakikita raw niya ang mukha ng mga, yung masayang mukha ng farmers pagkaanihan Hindi katulad ngayon doon, yung mga nakarang talagang malungkot pa rin ng farmers dahil ang mura nga, binabarat yung mga palay nila. Ngayon sasaya na uli yan. Thank you po. Importante kasi kahit ibaba nila, hindi nila nakalimutan yung source Tata Bert talaga. So thank you po at na-isahan yan. Ayan. Sige pa Tata Bert, baka may good news ka pa po. Ay, wala naman na. Ikaw, wala ka bang nahanap na ano? Wala masyado Tata Bert. Ay, yung ano nga pala, Ay, mukhang sige po. kanina nagtaas ba ng Opo, sa gas Tata Bert. Opo, mm. ay sa, tama, sa gasolina. diesel, sa gasolina. Ayan. So, sana po nakapagpagas kayo kahapon para na ihabol nyo. Pero, ganun po talaga. Ayan. So, ano pa po bang mga good news? Tingnan natin pang mga bali-balita ngayon. Bukod Tata Bert sa mga may mga pre-claim na po. Yes. Congrats sa ating senators. Ayan. Pati yung mga party list, no? Yes. Na-proclaim na yung iba. May dalawa nga lang naiwan pa dahil may problema pa naman yung nila na supposedly dapat ma-resolve muna ng Congress. Ayan po. Ano po bang mga... Wala po kasi masyadong wala. yung tanong good news. Ayan. Pero for me, big news na yun yung sa farmers. Talagang natuwa ko doon sa bagay. Ay, o nga po pala. Though malungkot, 2 parts po yung sa Mount Everest po, di ba may namatay na isang hiker. Meron naman pong mga Pinoy na nakaabot po sa summit. So, matindi po talagang ano niya. The sacrifice and the training. Talaga. Opo. Yung yung umaakit ka nga lang ng bundok na walang snow, di ba? Ang hirap na yung may snow pa. Congrats po sa mga nakaabot po ng summit ng Mount Everest. Ayan. Si Rick Crabe. Ayan. Congrats. Ano po yung sinasabi niya na sa akbayan, 3 seats sila sana? 3 seats? Hindi, 3 yung uupo sa kanila. Tawag. Yung may tawag dyan kalimutan ko lang na 3. Yung unang dalawang yung top 2 among the party list entitled ato sila ng 3 seats.
yung nominees nila. Malaking bagay. Nominees. Yes. Kaya yung akbayan, 3 sa mga miyembro niya, yung mga first 3 nominees nila, yun ang uupo. Ganon din yung Duterte Youth ata, parang yan ang pangalawa. Ano pong pangalawa? Yan din ang naging problema. Pero may dapat pang i-resolve na problema yung Duterte Youth. Pasok ka. Opo. Ano talaga, hati-hati. Pero sana po, magampanan nila kung ano man yung adhikain nila sa court. Kasi, Sana lang ay maging totoo sila sa kanilang sarili sa pagganap ng kanilang tungkulin. Para naman umayos na talaga ng gusto yung Pilipinas. tama. Tata Bert. And speaking of pag-ayos pa Tata Bert, may nabasa ako kahapon kanina, yung rehabilitation ng EDSA. So, yes. opo. Thank you po at pero kasi 'di ba dahil tayo ata mag-host ng Asian Summit. Pero yun lang, sana hindi porket dahil ganun aayusin. Sana matagal na po na plano yun. Yun lang naman yung sa akin. Hindi lang for the sake, 'di ba, dahil may bisita. Ang Pero, isa pang aayusin ata so para baka isara muna pansamantala yung San Juanico Bridge. Oh, bakit daw po? May 3 or 2 portions ata niya na medyo humihina-hina na, kaya balak talaga nilang iayos. Opo. Na kumbaga yung struktura tatawag. Pwede pa siguro, pero babawasan na lang yung load ng mga trucks na daraan doon. Takot na tibig na, no? Tagal. Matagal na yan San Juanico Bridge. Tama lang po kasi hindi kaysa magantay tayo ng disgrasya tsaka po ayusin. Ayan po. Ayan. So ano pa po ba mga Patingin ko lang po Tata Bert ang ating live viewers. Kuya Joseph Crisostomo. Hi, Joseph. Kamusta po dyan sa Pangasinan? Tita Helen. Ayan. Miss Linda Omania. Hello. Mary Marvin Angeles. Ayan, good evening po sa inyo at sa mga manonood po ng replay. Good evening po. Ate Irene, Hi, Irene. Mamita, Tita Belen, and Miss Bella Fermalo. Ayan. What happened, Bella? Naririnig niyo po ba yun? What happened, Miss Bella? Ang kulit po nun. Nakakatawa po yung friend ko, may shop po siya, nagko-customize siya ng mga trinkets po, mga souvenirs po sa wedding. So, gumawa siya ng mug, tapos nakasunod doon, what happened, Bella. Tapos nakakatawa kasi may message siya ni Ann Curtis, sila Bella Padilla, kasi may purpose, yung proceeds ng benta niya, ibibigay niya kay Diwata, yung si What Happened Bella na tao, kasi para ma-uplift, kasi medyo nalaman ng mga tao na hindi nga gano'ng kaganda yung kalagayan niya sa buhay. Tapos buti nag-trending siya, yun, nagsuspon, na-sponsor na siya ng Shopee, tapos marami na po nagdo-donate sa kanya. Kaya malaking bagay yung nagtitrending, tapos tinutulungan din. Yan. Yun yung magandang news rin pala tatapos sa mga Pilipino, no? Kahit ganun-ganun, TikTok, yung mga kabataan, nagsasama-sama para tulungan yung kapwa nila. Hindi ko pala yung Bella. Ay, sa sa Twilight, ginagaya niya lang. Yung, tapos siya yung nag-acting, nakakatawa yung sinasabi niya. What happened, Bella? Why are you crying? Ano yan? Sumikat Pumatak siya. yan, sumikat siya. Opo, ayun. So, yun lamang po. Ano pa ba? Tata Bert, kasi ako sa NBA, medyo hindi naman ako, dati sobrang fan ako, pero ngayon hindi masyado. Hindi na nga ako nakakanood Opo, yan. medyo kakaiba kasi Knicks ata ang maglalaban, nakalimutan ko ni isa. Pero, siya, West Conference. So, hindi yung usual, natin, Lakers, ganyan. So, ibang teams naman yan. Yun lamang po. Ano pa po ba? Balita ko, sa Cebu po ata, di ba mention ko na po ba to? Gagawa sila ng isang malaking arena. So, that's nice po kasi Sa Cebu. yes, sa Cebu Tata Bert. So, hindi ko lang kailangan sila mag-start kung ilan yung capacity. Pero, para siyang malaki. Philippine Arena din. Yun. So, good yan kasi usually sa Maynila lang may mga ganyan. Para naman ang Visayas at Mindanao, natin, citizens, makapag-ano. Sa dapat magpangalit. Opo, correct. Ayun po. Dami ko palang chika.
Ano pa po ba? Bigla akong naaalala lang po. Yes po, Tata Bert. Ikaw po, bago pwede na po tayo mag-start kung wala na po Pwede na siguro. Okay po. Ayan. So, nasa Isaiah na po kami na libro. Ayan. Ito yung mga prophecy, no? Tata Bert. Ayan. So, chapter 4 na po kami. Wala pong kantahan ngayon. Yan. Okay po. Pagbasa mula sa aklat ni Isaiah chapter 4. Sa araw na iyon, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, "Kami lang bahala sa aming kakainin at isusuot na damit. Pakasalan mo lamang kami para mawala ang kahihiyang taglay namin sapagkat kami walang asawa." Muling itatatag ang Jerusalem. Pagdating ng araw na iyon, pasasaganain at pauunlarin ni Yahweh ang lahat ng nananatiling tapat sa kanyang bayan at ang bunga ng lupain ay magiging dangal at hiyas ng mga nakaligtas na tao sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem, silang mga pinili ng Diyos upang mabuhay. Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, huhugasan ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at ang dugong nabuhos doon. Pagkatapos, lilikha si Yahweh ng isang ulap kung araw na lililim sa bundok ng Zion at sa mga nagkakatipan roon at maging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kanyang kalulhatian gaya ng isang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan kapag may bagyo at ulan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito kasi, no, actually, si Isaiah ay isang propeta. Winarningan niya, nagbigay babala na siya sa mga taga-Israel, especially yung Judah, na sa mangyayari kung hindi sila magbabago, kung hindi nila ipagpapatuloy yung paggalang nila kay Yahweh sa Diyos, daranas sila ng hirap. At dito, kaya kita mo yung sinabi pa ng 7 babae, sa nangyayari sa kanila. Para lang magkaroon sila ng asawa na siyang gagabay sa kanila o magbibigay protection sa kanila, ganyan lang sinabi nila. Aabot sa ganyang punto yung kahirapan ng buhay dyan sa Judah. At dito muling itatatag ang Jerusalem. Although may mangyayari sa Jerusalem, no, dahil nga masasakop ito at daranas talaga ng hindi maganda, magkakaroon din naman sa bandang huli na aayusin ito at muling itatayo. Babalik yung sigla nito, pero after yan sa mararanasan nitong talagang grabing pagkawasak. Yun. Kumbaga, Tata Bert, kailangan talaga nilang maranasan dahil yun ang tawag dito, consequence sa kanilang mga desisyon at paiba-iba ng pananampalataya. Yeah. Okay na ba tayo? Okay. Ayan po. Isaiah chapter 5. Awit tungkol sa ubasan. Kakasabi ko lang kanina, hindi kami kakanta. Sige, awitin natin. Sige po. Hindi, ang umaawit naman yan si Isaiah na mismo. So, awitin natin. Sige po. Mayroong ubasan ng aking sinta sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan.
Pagkatapos nito ay naghintay siya ng kanyang tanim ay magsipag bunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasip ang lasa? Kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda, kayo ang bumatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa bang aking nakaligtaan gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Okay na yun doon. Tapos, kakantay ko na patataman. Kantahin mo? Sige, sa iyo. Kahit na hindi na, basahin Sige ka po. lang. Thank you, Tata Bert. Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ng bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinikat damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Juda ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin nito'y katuwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Yun nga nangyari niyan. Ang ubasan talaga dyan, Israel ang ibig sabihin niyan. Dito, daranas talaga hinayaan ni Yahweh na danasin talaga ng Israel, ng Juda, yung paghihirap na iyan. Resulta yan ng kanilang pagtalikod kay Yahweh. Kaya hinayaan talaga niya masakop ng ibang mga bansa o maraming malupig, magiba yung mismong Israel, pinabayaan talaga niya upang maranasan nila ang hirap na sila rin ay may gawa sa sarili nila. Yan, biro mo, nagtanim ng ubasan, nagtanim ng magandang bunga, nagtanim ng magandang punla, pero yung bunga ay maasim ang lasa. Kayo ang humatol sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Figurative na lang yung gawa niya. Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ng bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Yun nga, talagang hindi na alagaan ng gusto. Hayaan lang. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Pababayaan talaga ni Yahweh ang Israel para maranasan ito. Yung hirap na resulta ng ginawa nilang pagtalikod kay Yahweh. Ang ubasan ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel na. At ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan.
Ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Pinasahan niya paiiralin nito'y katwiran. Ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Grabe talaga ang naging kasalanan ng Israelian, particularly ng Judah. Lahat halos ng kasamaan ng matatawag ginawa nila. Kaya nagalit talaga ng gusto sa kanila si Yahweh. So pinabayaan ni Yahweh ang Israel, hindi tinulungan para maranasan ng mga taga-Israel, ng mga Jew na ito, ng mga taga-Judah na ito, ang dapat nilang maranasan sa kanilang pagtalikod na ginawa kay Yahweh. Ang kasamaan ng tao. Kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay at malawak na mga bukidin, hanggang mawalan na ng lugar ang ibang mga tao, at kayo na lamang ang naninirahan sa lupain. Sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Hindi sila. Sinabi, maraming tirahan ang mawawasak, malalaki at magagandang mga tahanan, sira at wasak na ito'y iiwan. Sa bawat 8 ektaryang ubasan, 22 litrong alak lamang ang makukuha. Sa bawat 10 kabang inihasi, 5 salop lamang ang aanihin. Kawawa ang maagang bumangon na nagmamadali upang makipag-inuman. Inaabot sila ng hating gabi hanggang sa malasing. Tugtog ng lira sa saliw ng alpa, tunog ng tamborin at himig ng plauta, saganang alak sa kapistahan nila. Ngunit mga ginawa ni Yahweh ay hindi nila inunawa. Kaya nga ang bayan ko ay dadalhing bihag nang hindi nila nalalaman. Mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno at sa matinding uhaw ang maraming tao. Ang daigdig ng mga patay ay magugutom. Ibubukan nito ng maluwang ang kanyang bibig. Lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem, pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay. Ang lahat ng tao ay mapapahiya, at ang mayayabang ay pawang ibababa. Ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat, at sa pagpapakita ng katwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Sa gayon, sa tabi ng mga guho ay manginginain ang mga tupa at mumunting kambing. Kawawa kayo, mga makasalanan na walang ginawa kundi humabi ng kasinungalingan. Hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyo, pagmadali natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos. Magganap na sana ang plano ng banal na Diyos ng Israel nang ito'y malaman natin. Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang minamabuti naman, iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman, at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabing matamis. Sa lasang matamis, ang sabing mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Mga bida sa inuman, kawawa kayo. Mauhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak. Dahil sa suhol, pinapalayang may kasalanan, at sa taong matuwid, pinagkakait ang katarungan. Kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila'y parang alikabok na papaitaas, at ang ugat nila'y dagling mabubulok, sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At ang salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Kaya dahil sa laki ng galit ni Yahweh, paparusahan niya ang kanyang sariling bayan. Mayayanig ang mga bundok. Mga bangkay ay mga ngalat na parang mga basurang sa lansangay sasambulat.
Ngunit ang puot niya'y hindi pa mawawala. Kanyang mga kamay handa pa rin magparusa. Uhudyatan niya ang isang malayong bansa. Tatawagin niya ito mula sa dulo ng lupa, at mabilis naman itong lalapit. Isa man sa kanila ay hindi mapapagod, o makakatulog, o madudulas. Walang pamigkis na maluwag, o lagot na tali ng sandalyas. Matutulis ang kanilang panudla, at nakabanat ang kanilang mga pana. Ang kuko ng kanilang kabayo'y sintigas ng bakal, at parang ipo-ipo ang kanilang mga karwahe. Ang sigawan nila'y parang atungal ng batang leon, na nakapatay ng kanyang biktima at dinala ito sa malayong lugar na walang makakaagaw. Sa araw na iyon, ay sisigawan nila ang Israel na parang ugong ng dagat. At pagtingin nila sa lupain, ito'y balot ng dilim at bighati. At ang liwanag ay natakpan na ng makapal na ulap. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Grabe po, tatabar ng Oo. ano. Dito na yung mga mamamayan ng Huda, kawawa sila. Hindi na mapagsisino kung sino ang mayaman, kung sino ang mahirap. Dahil parehong magsasuffer. Maraming tirahan ang mawawasak. Malalaki at magagandang mga tahanan, sira at wasak. At ito'y iiwan. Sa bawat 8 hektayang ubasan, 22 litrong alak lamang ang makukuha. Biro yun. Sa bawat 10 kabang inihasik, 5 salot lamang ang aanyihin. Ika nga hindi magbubunga ng maganda yung mga itinanim nila. Kakatiping ang makukuha, kakatiping ang maaani. Kawawa ang maagang bumangon na nagmamadali upang makipag-inuman. Ito, biro mo, mas binigyan pa ng tao ng halaga yung makipag-inuman kesa yung mga bagay na ika nga para makarecover sila. Ganon ang nangyari dito sa mga taga-Israel nito. Inaabot sila ng hating gabi sa pag-iinuman. Meron pa silang, may music din sila. Sa saliw ng lira at ng alpa. May tamburin pa. Parang nagpista sila sa alak. Imbis na gumawa ng paraan para makarecover man lang sila kahit na konti. Mas binigyan nila ng pabor yung magkaroon ng happening. Ika nga, pagpakasaya. Gayong nasa gitna talaga sila ng kalungkutan dahil sa nangyayari sa kanila. Kaya nga ang bayan ko ay dadalhing bihag ng hindi nila nalalaman. Mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno at sa matinding uhaw ang maraming tao. Kaya nga ang bayan ay dadalhing bihag ng hindi nila nalalaman. So yung mga taong iyan ay mabibihag ng isang bansa na sasakop sa kanila. Yung mga pinuno nila mamamatay at magkakaroon ng tagutom sa mga tao. Ang daigdig ng mga patay ay magugutom. Ibubuka nito ang maluwang ng kanyang bibig. Ibig sabihin, marami talagang mamamatay. Lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem, pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay. Walang pipiliin talaga. Lahat magsasuffer. Ang lahat ng tao ay mapapahiya at ang mayayabang ay pawang ibababa. Hindi iiral na ang kayabangan ng tao dyan. Lahat talaga matatamaan ng gusto, ng kahirapan. Ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat. Sasabihin na yung ginawa ni Yahweh na iyan, tama lang, pupurihin Dahil ika nga gumawa na hindi maganda ang mga taga-Israel, nararapat lang na parusahan sila. At sa pagpapakita ng katwiran, makikilala ang Diyos ay banal naman. Sa gayon, sa tabi ng mga guho ay manginginain ang mga lupa, ang mga tupa at numunting kambing. Mabuti nilang meron pang ganun. May tupa pa, may kambing, pero manginginain ito sa gitna ng mga guho.
Kawawa kayo, mga makasalanan na walang ginawa, kundi humabi ng kasinungalingan. Ganon talaga, nagbibigay katwiran pa sila na pinabayaan daw sila ni Yahweh, pero sa totoo lang sila ang may gawa sa kanilang sarili niyan. Hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Totoo. Sinasabi ninyo, pagmadaliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos. Kita mo, sila pa ang hinapon pa nila ang Diyos. Madaliin naman yung recovery nila. Gayon silang may gawa sa sarili nila, kaya sila nagkaganon. Kumbaga sa meron pa silang na mag-isip ng ganyan. Dalian nyo naman, Yahweh. Iba, tulungan nyo kami kaagad. Ganon nga sa isip nila. Maganap na sana ang plano ng banal na Diyos ng Israel nang ito'y malaman natin. Kawawa kayo mga baliktad ang isip. Ito. Ginagawa nilang yung mabuti, ginagawa nilang masama. Yung mga masamang bagay o masamang gawain, ginagawa nilang mabuti. Wala na, kumbaga sa atin, wala na sa tamang wisyo ng kaisipan. Ang kaliwanagay ginagawang kadiliman yun. At ang kadilim ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Ngayon, iba na ang sinasabi nila. Ginagawa nila ng katwiran yung bawat nangyayari sa kanila. Pag may nangyaring hindi maganda at talaga pinagdudusahan nila, sinasabi naman nila na ika nga'y dulot at bigay yun ng Diyos para sa kanila. Siguro may mangyayaring hindi maganda, may mangyaring maganda rin. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Wala kasi mangyayari. Walang matalino rito, walang marunong. Kahit na anong claim mo na ganyan, kasama ka pa rin magdudusa. Mga bida sa inuman ito, kawawa kayo. Mahuhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak yan. Pati lasenggo. Dahil sa suhol, yan, pinapalaya ang may kasalanan. Ito na. At sa taong matuwid, ipinagkakait ang katarungan. Yan ang mga kasalanan nila. Hanggang ngayon, no, Tata Bert? Oo naman, hanggang ngayon, ganyan nangyayari talaga yan. Kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila ay parang alikabok na papaitaas. At ang ugat nila ay dagling mabubulok. Sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, at ang salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Yan at talagang kasalanang napakalaki na ginawa ng Israel. Tinalikuran nila ang batas ni Yahweh. At ang masama pa, mas binalingan nila at sinamba yung mga Diyos-Diyosan. Kaya dahil sa laki ng galit ni Yahweh, talaga naman, paparusahan niya ang kanyang sariling bayan. Mayayanig ang mga bundok. Mga bangkay ay mga ngalat na parang mga basurahang salansangay sa sambulat. Ito, nagkalat na yung mga bangkay. Ngunit ang puot niya ay hindi pa mawawala sa kulang pa yun. Kanyang mga kamay handa pa rin magparusa. Huhudyatan niya ang isang malayong bansa. Tatawagin niya ito mula sa dulo ng lupa at mabilis ito naman itong lalapit. So si Yahweh rin ang may gawa. Si Yahweh rin ang kumumbinsi sa isang bansa na sakupin ang Israel o ang Juda. Nagyerahin yun. At matatalo talaga ang Juda dyan. Most probably, nung panahon niyan, either Assyria or Syria ang sasakop. Yun ang kalaban nila nung panahon niyan eh. Isa man sa kanila ay hindi mapapagod o makakatulog o madudulas. Walang pabigkis na maluwag o lagot na tali ng sandayas. Ayan yung mga sasakop. Kumbaga sa inyo talagang grabe yung pagsakop na gagawin sa kanila. Matutulis ang kanilang panudla at nakabanat ang kanilang mga pana. Ang kuko ng kanilang kabayo ay sintigas ng bakal. At parang ipo-ipo ang kanilang mga karwahe. Yan ang mga sasakop eh. Ang sigawan nila ay parang atungal ng batang leon na nakapatay ng kanyang biktima.
at dinala ito sa malayong lugar na walang makakaagaw. Sa araw na iyon ay sisigawan nila ang Israel na parang ugong ng dagat, at pagtingin nila sa lupain, ito'y balot ng dilim at bigati, at ang liwanag ay natakpan na ng makapal na ulap. Ito ang senaryo na nakikita ni Isaias at sinasabi niya sa Israel, sa mga tao. Ang problema, hindi naniwala ang mga taga-Israel. Yan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you po, Tata. Assyria yan, yung bansa na yan Assyria o Syria. Assyria. Wala pa dyan ng Babylon, ha? Yun po yung mga unang nanakop pa. Mas naunang sumakop yung ano. Na po sila. Ayan po. Tsaka dito, Tata Bert, makikita mo na hanggang ngayon, kung i-compare natin, may mga taong pag may nangyayari sa kanila, diba, kina-question nila yung Diyos, isisisi nila yung tao, nakakalimutan nila. Teka, ano ba yung naging parte ko? Bakit naging ganito yung buhay ko o yung sitwasyon ko? Hindi, nakakalimutan nila mag-reflect na, may kasalanan rin pala talaga ako dito. Ayun po. Diba? Tama po. Tingnan to chapter 6. Tama po yun. Ano lang po yung internet natin. Tayo lumipat. Nilay-on ko lang pa yung hotspot mo, ah. Dito po ako mag-connect. Dito na lang po. Hindi naman lahat ng mga naging hari, yung 4 na naging hari ng panahon na iyan ng Israel, puro masasama. Meron din mabuti. Yung unang hari niya na si Uzias, mabuting hari naman yan At magaling magpatakbo ng kaharian. Sana ang problema, nagkaroon din ng problema yan. Nagkaroon ng problema. Ang ginawa niyang hindi maganda, pumasok siya sa templo. Pumasok siya sa naalala ko na Pumasok siya sa templo at nagsindi ng insenso. Kasalanan yun dahil kahit na hari ka, hindi ka pwede basta-basta papasok sa insenso, sa templo at magsisindi ng insenso. Ang pwede lang gumawa dyan, yung pare. Yan. Kaya doon nagalit si Yahweh sa kanya. Pinarusahan siya. Inano siya kung natatanong, ang ibinigay sa kanyang karamdaman, leprosy, ketong, na ikinamatay niya. Ay, naalala. Opo, tama, Tata Bert. Tandaan natin nun yan. Opo. Thank you, Tata Bert, sa pagsabi. Chapter 6. Ang pagtawag kay Isaias upang maging propeta. Yeah. Noong taon na namatay si Haring Uzias, nakakabanggit ng po yung Tata Bert, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin na sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluluhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?
Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. At sinabi niya, Humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. tinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya. Hanggang ang mga lungsod ay mawasak at mawalan ng tao. Hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan at ang lupain ay matiwangwang. Hanggang sa ang mga tao'y itapon ni Yahweh sa malayong lugar at ang malawak na lupain ay wala ng pakinabang. Matira man ang 10 bahagi ng mga tao, sila ay mapupuksa. Parang pinutol na puno ng ensina na tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyon ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa po Diyos. Yan. Kwento niya rin pala, Tata Bert. Yan nga, si Haring Uzias. Dito kay Haring Uzias, maganda naman yung paghahari niya eh. Actually, yun lang nagkaroon siya ng violation na yun, na kasalanan na naging matindi. Kaya yun ang mga pagpupugay na ginagawa. Banal-banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Yan ang pagpupunyagi na binibigay kay Yahweh. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako'y, yan ang sabi ni Isaias, kawawa daw siya sapagkat siya ay makasalanan. Mula sa isang lahing makasalanan, mapakumbaba pa rin siya. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Mapapahamak daw siya dahil bihira ang nakakakita talaga sa Diyos eh. Pagkatapos may isang seraping lumapit. Seraping sumipit ng baga mula sa altar. Kumuha, ibig sabihin may sipit na dala eh. Lumipat patungo kay Isaias. Idinampi yung baga na yun sa labi ni Isaias at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong kasalanan. Si Isaias kasi, although propeta siya, bahagi pa rin siya ng Israel. So kasama siya sa dapat parusahan. Sa ginawang ito ng isang serapin na inanuhan siya ng baga sa labi, natatawad niya sa kasalanan niya. Ngayon, sinabi ni Yahweh sa kanya, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Yung bang magsasabi ng mensahe? Sumagot ako, sumagot si Isaiah. Narito po ako. Siya na nagbununtaryo eh. Narito po ako ang inyong isugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, ito pinasasabi kay Isaias ni Yahweh. Makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Pupurulin ko ang kanilang kaisipan. Kanilang pandinig yuring takpan. Bulagin mo sila upang makakita, upang sila'y makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila, pagalingin ko pa. Ganito yan. No? Noong sinabihan ni Yahweh si Isaias, talagang sadyang kahit na magsalita si Isaias kung ano yung mga nakikitang mangyayari sa Israel, hindi papakinggan ng mga tao yung sinasabi niya. Yan ang pupurulin ang kanilang kaisipan.
Hindi susundin. Sinabi na ni Yahweh na gano'n, na isabihin na, pero hindi pa rin susundin. Iba pa rin ang papasok sa isipan ng mga taga-Israel. Talagang nakatakda na parusahan sila. Itanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Hanggang kanyang paghihirap, hanggang ang mga lungsod ay mawasak. Kita mo yun, di ba? Hanggang kailan yung gagawin na yun, nagagawain parang bulag-bulagan o bingi-bingihan ng mga taga-Israel. Hanggang ang mga lungsod ay mawasak. Talagang grabe ang pagwasak na mangyayari sa Israel. Hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan. At yung lupain ay matiwangwang. Hanggang sa mga tao'y itapon ni Yahweh sa malayong lugar. Ito na siguro yung Babylonian captivity. Diba dinala yung mga taga-Israel sa Babylonia? At ang malawak na lupain ay wala ng pakinabang. Pati yung templo niya nasira, wasak eh. Matira man ang 10 bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa. Parang pinutol na puno ng ensina, na tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyon ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. May matitira naman yung stamp kung tawagin ng puno. At yun, parang nagsisimbolize na doon, yun ang magsisimula ng muling pagbago ng Parang Israel. another civilization, Tata Bert. Kailangan, kumbaga nilinis niya. Parang gano'n. Yan siguro yung panahon na nagkaroon ng Babylonian captivity. Itatapon sa malayong lugar yung mga taga-Israel. Yan po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Thank you. Wala po ba kayo itatanong? Tanong po kayo? Wala pa naman po. Mga nanonood pa. Thank you po. Aba, si Kuya Nani is watching. Yan. Nagpapasalamat yan siya dahil yung kapatid niya mukhang nakarecover. Ay, opo. Thank you po sa lahat na nagdasal. Pag-pray over. Yes. Chapter 7. Unang babala kay Ahaz. Nang ang hari ng Juda ay si Ahaz, anak ni Jotam, na anak ni Uzias, so bali apo na po ni Uzias. Ang Jerusalem ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria. At ng hari ng Israel na si Peka, anak ni Remalias. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nang mapalitaan ng sambahayan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim, ang hari at ang buong bayan ay nanginig sa takot na parang mga puno sa kakahuyan na hinahampas ng hangin. Sinabi ni Yahweh kay Isaias, isama mo ang iyong anak na si Yasub at salubungin ninyo si Ahaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig, mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa dakong bilaran ng Tera. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag matakot at mabagabag. Huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na Pootireshin ng Syria at ni Peka na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok, ngunit walang apoy. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel, at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi. lusubin natin ang Juda at sakupin ang Jerusalem. Gagawin nating hari doon ang anak ni Tabeel. Ngunit sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi ito mangyayari, sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon, at hindi na ito ibibilang na isang bayan. Malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod nito, at ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Peka.
Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig. Dito, nagkaroon ng parang usapan. Nagkunay yung hari ng Syria, yung hari na si Peka na hari ng Israel, at yung anak ni Remalias. Tama. Siya yung anak, Tata Bert, si Hari. Hari ng Israel na si Peka, anak ni Remalias. Anak ni Remalias, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nang mabalitaan ng sambahayan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim, ang hari at ang buong bayan ay nanginig sa takot at parang mga puno sa kakahuyan na hinahampas ng hangin. Takot sila. Sinabi ni Yahweh kay Isaias, isama mo ang iyong anak na si Seir-Yasub at salubungin ninyo si Ahaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padalagyan ng tubig, mula sa tipunan ng tubig, sa itaas sa daang patungo sa dakong bilaran. Ganito ang sabihin mo sa kanya, kumanda ka, huwag matakot at mabagabag. Huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na poot ni Resi ng Syria at ni Peka na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol na kahoy na umuusok, ngunit walang apoy. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusugin natin ang Juda at sakupin ang Israel, ang Jerusalem. Gagawin nating hari doon ang anak ni Tabeel. Ngunit sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi ito mangyayari, sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kaysa Haring Resin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 45 taon at hindi na ito ibibilang na isang bayan. Malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod ito, at ang Samaria ay mas mahina kaysa Haring Peka. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig. Natakot yung mga anto, ginong tatlong grupo ang magsasama na para sa kuping nga. Pero sinabihan na mahina yan. Kumbaga sa katulad nung Syria. Mas malakas pangaraw yung Damasco. Yan Damasco, city lang ng Syria yan eh. Ganon din sa Israel. Mas malakas pa ang Samaria na isang city lang niya. So hindi mangyayari yung ganon. Ang palatandaan ng Emmanuel. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos. Maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Yahweh. At sinabi ni Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos sa inyong sinusubok? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Ikaw at iyong bayan, pati na ang sambahayan ng iyong ama, ay ipapasakop ni Yahweh sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailanmay hindi mo pa nararanasan. Muli nang humiwalay ang Ephraim sa Juda. Sa panahon din iyon, tatawagin ni Yahweh ang mga Ehipsyo na parang mga langaw mula sa malalayong batis ng ilog Nilo, at ang mga taga-Syria na gaya ng mga pukyutan.
Darating ang mga ito at maninirahan sa matatarik na bangin, sa mga lungga ng malalaking bato at sa lahat ng dawagan at mga pastulan. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay uupa ng mga ahit mula sa kabila ng ilog Euphrates, ang hari ng Assyria. Aaritin niya ang buhok mo sa ulo, pati ang iyong balbas, at gayon din ang balahibo mo sa buong katawan. Sa araw na iyon, ang bawat tao ay mag-aalaga ng isang dumalagang baka at 2 tupa. Sa dami ng gatas na makukuha, ang lahat ng natira sa lupain ay mabubuhay sa gatas at kulot. Sa panahong iyon, ang ubasang nooy may 1,000 punong ubas na nagkakahalaga ng 1,000 sa 10 pilak ay magiging dawagan at puro tinikan. May dalang palaso at pana ang papasok doon sapagkat ang buong lupain ay mapupuno ng mga tinik at dawag. Wala nang pupunta doon upang magbungkal ng lupa sapagkat mga tinik ay sanga-sanga na. Pagpapastulan na lamang iyon ng mga baka at tupa. Ito po ang salita ng Diyos. Ang isang maganda rito, no? Dito nagkaroon na, pinaramdam na yung isang propesya tungkol kay Jesus, no? Na may isang ipapanganak ng isang birhen, natatawagin Emmanuel, binanggit pa pati pangalan. Talagang si Jesus yung ano. Dito pa lang nag-umpisa na yung propesya tungkol kay Jesus. Galing, okay. Natuwa ko, Isaiah chapter 7. Parang assurance yan na ganyan na ibinigay sa kanila. Na huwag mag-alala, darating ang panahon na ganyan. Nauunlad sila, nung babalik ang Israel sa dating to, at dahil nga dyan sa isang propesya niya. Paglilihi ang isang alaga. Bago matutong bata, umiwas sa yun nga lang, ika nga, yung bata na yun, bago matuto, daranasin muna ng Israel talaga yung hirap. Daranasin talaga muna nila yung masasakop talaga sila ng ibang mga bansa. Ipasasakop ni Yahweh. Gagawin pa rin ni Yahweh yung bagay na para matuto ang Israel. Ipapasakop ni Yahweh sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailan may hindi mo nararanasan. Talagang grabe ang gagawain. Kita mo, maraming bansa pala, may Egypto pa. Taga-Assyria, taga-Egypt ang nasasakop. Wala silang susulingan. Malaking bato. Lahat ng mga bagay na talagang hindi nila mapagtataguan niya. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay upa ng mang-aahit mula sa kabila ng ilog Euphrates, ang hari ng Assyria. Aahitin niya ang buhok mo sa ulo, pati na ang iyong balbas. Talagang isang malaking kahihiyan yan Isang kaugalian, isang inaano kasi noon, na pag inahit ang buhok mo, nang ayaw mo, nang nang hindi mo kagustuhan, inahita ka, nakakahiya yun. Ilalagay ka sa isang nakakahiyang sitwasyon. Isang kaugalian yun, yung ganyan. Kaya ang binanggit mismo uupa ng mag-aahit mula sa kabila ng ilog Euphrates, ang hari ng Assyria. Talagang matatalo. Talagang grabe yung kahiyang mangyayari. Mabubuhay sa gatas at pulot. Sa panahon iyon, ang basang doy may 1,000 punong ubas na nagkahalaga ng 1,000 sa kapimpi ay magiging dawagan at puro tinikan. Wala talaga. Masisira din talaga lahat. May dalang palaso at pana ang papa yung mga sasakop, sapagkat ang buong lupain ay mapupuno ng mga tinik at dawag. Talagang wawasakin ang gusto. Wala nang pupunta doon upang magbungkal ng lupa. Talagang desolated yung lugar, sapagkat mga tinik ay sanga-sanga na. Pagpapastulan na lamang iyon ng mga baka at tupa.
Maging far na lang. Yan po. Ayan. Sige po. So, sa akin po, Tata Bert, dami pa rin pong, yun nga, yung katigasan ng ulo ng mga tao po noong unang panahon hanggang ngayon, ganun pa rin. So, di ba yung first 2 chapters na pag-usapan doon, yung panunulson, yung walang katarungan. Pero ang maganda po, nung last 2 chapters na yung binasa, pinamahagi talaga kung paano naging propeta si Isaiah, paano pinili ng Panginoon. Maganda yun nagpakumbaba siya, tinanggap niyang makasalanan siya, galing siya sa makasalanang pamilya. Pero nag-voluntaryo din siya at dahil sa kanya nga, nalaman natin yung propesiyang kay Jesus, no, na may isisilang na sanggol. So, sa akin siguro, Tata Bert, ang natutunan ko dito na kung nangyari nga noon, nangyayari pa rin ngayon, at kung paulit-ulit, meron pa rin hindi natututunan ng isang tao kapag paulit-ulit yung sitwasyon nangyayari sa kanya. So, dapat subukan niyang baguhin lang niya yung ganun bagay, yung unahin niya sa pananampalataya, sa aksyon, sa salita niya, at baka from there, di ba, magbago yung kanyang buhay. Lamang po. Talagang grabe ang nangyari sa Israel dahil sa ginawa nilang pagbabaliwala kay Yahweh. Biro mong si Yahweh pa mismo ang gumawa ng paraan para sakupin ang Israel, ang Judah, ng mga taga-ibang bansa upang talagang iparana sa mga taga-Israel ang bunga ng kanilang pagbabaliwala kay Yahweh, ang bunga ng hindi nila pagsunod sa mga utos ni Yahweh. Ang isang kagandahan dito, alam naman ni Yahweh na makaka-recover din sila. Actually, binanggit pa nga yung isang propesiya na sa darating ang panahon na darating ang isang Mesaya na siyang maghahari din sa kanila. Kung ilalagay po natin sa panahon ngayon yung sitwasyon na ito, ang Diyos din po, si Kristo, naglagay na po sila ng mga kautusan o ng mga bagay na dapat nating sundin. Ang problema, katigasan pa rin ng tao talaga. Katulad ng mga taga-Israel noon, binigyan sila ng babala sa pamamagitan ni Isaiah na sa mga mangyayari sa kanila, pero still binaliwala pa rin nila iyon. Ganon din po sa panahon ngayon, andyan na yung mga utos ng Diyos, yung mga dapat gawain upang hindi mapasama, still hindi pa rin natin sinusunod. Ang mas ginugusto pa rin natin ay yung gusto natin na siyang magliligaw sa atin sa tamang landas. Nawa po, lagi nating isabuhay na lagi tayong tumatahak sa landas na ibinibigay ng Diyos. Na lagi natin sinusunod yung mga batas o yung mga kautusan na kanyang inihain para sa atin. Para hindi tayo naliligaw, para hindi nasisira yung ating buhay katulad ng pagkasira ng bansa noong Israel. Salamat po. Tata Bert. Thank you po, Tata Bert. Sa akin naman po, mamayang gabi po, may prayer po. So, vigil prayer online po yan mamaya. Sa replay po, pwede nyo po kami panoorin sa YouTube, Anthony Vivera-EGT. O nga po pala, happy birthday kay Ate Belle. Nga pala. Bukas nga po pala, para doon sa mga gustong sumama sa ating nobina. Alas 8 po yan ng umaga. Pinangungunahan niya ni Tita Hermie Rodriguez. At meron nga po pala na proyekto si Senyor. No? Pinadala lang po sa atin ang mensahe na ang proyekto po niya ay yung magkaloob ng mga school material sa mga bata doon sa lugar o sa bundok na kung saan nandoon po siya. Nakikita po kasi niya ang sitwasyon ng mga tao po doon na talagang kinakailangan tulungan. And in one way na para mabigyan sila ng tulong, yung magsama-sama po tayo para makaipon po tayo ng halaga upang makabili ng mga gamit na ito para sa nasabing mga bata. Si Linda po ang inyong kukontakin tungkol sa bagay na yan. At bukas din po pala, 137
lecture. Yung ating tatalakayan naman, maganda din po yun. At ika nga, hopefully, papakinggan ninyo para marinig po naman natin kung ano po ang lamang mensahe sa nasabing lecture na ito. Muli, marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyo. Thank you po. God bless. Thank you po. Thank you, Tata Bert. Thank you, Jeff. Ako.